Isipin mo ang perpektong enduro motorsiklo. Magaan, malakas ang makina, mahusay ang suspensyon, mababa ang sentro ng grabidad, madaling imaneho, moderno at maasahan. Maaring mukhang mahirap pagsamahin ang ilang bagay sa naunang pangungusap. Noong 2007, sinubukan ng BMW gumawa ng ganitong motorsiklo at halos nagtagumpay ang mga Bavarian. Ang modelong ito ay tinawag na BMW G4 na 150X. Kakaiba ito sa klase niya at ilan sa mga solusyon dito ay ginamit din sa ibang sasakyan sa hinaharap. Alamin natin ang kasaysayan ng motorsiklong ito, isang kwento ng malalaking ambisyon. Nasa channel kayo ng Crossmoto, enjoy panonood! Noong wala pang 2007, hindi pa gumagawa ng ganitong motorsiklo ang BMW. Samantalang matagumpay na nakagawa na ng enduro at motocross bikes ang mga European at Japanese manufacturers. Ang BMW ay gumagawa ng kanilang mga natatanging boxer engine. Sila rin ang nag-imbento ng klase ng malalaking tour enduro noong dekada 80 gamit ang modelong R80 GS. At nagsagawa sila ng makasaysayang eksperimento sa kakaibang pagkakaayos ng mga inline engine sa frame gamit ang mga modelong K100 at K75. Noong 1993, inilabas ang F6, isang single-cylinder mid-displacement na touring motorsiklo. Ito ang unang BMW motorsiklo na gumamit muli ng chain drive sa likurang gulong mula nang lumipat sila sa shaft drive noong dekada 60. Walang katulad na magagaan at matitinding enduro noon sa linya ng produksyon ng kumpanya. Dumating ang 2007. Ngayong taon, binili ng BMW ang Husqvarna Motorcycles mula sa Agusta Motor na pagmamay-ari ng Cagiva. Sa kabila ng karanasan ng Husqvarna sa paggawa ng magagaan na off-road sports vehicles, nagpa siya ang pamunuan ng BMW na gumawa ng perpektong enduro motorcycle mula sa simula. Malaki ang kagustuhan ng mga boss ng BMW na pumasok agad sa mundo ng enduro racing gamit ang isang napakahusay na makina na kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa klase tulad ng 4 na pangunahing tagagawang Hapones at KTM. At sa ganitong paraan ay mapataas ang prestihiyo ng kanilang brand. Sa marketing, ang G4 na 150X ay itinuring na sports na sasakyan para sa enduro competition at motorsiklong pang-dalawang gamit. Ang proyekto ng 4-stroke na enduro sa 4 na 150cc na klase ay isinilang sa BMW matapos ang pagkabigo ng modelong G650X. Ang 6 na 150 ay ginawa mula 2006 hanggang 2009 sa bersyong enduro, supermoto at roadster. Ito ang tugon sa sumikat na mid-displacement na motorsiklo noong dekada 2000 at sa ebolusyon ng mga dating 6 na 150cc. Sa lahat ng tatlong modelo, ginamit ang Austrian Rotax na makina at maraming bahagi ay dinevelop kasama ang Italianong Aprilia. Hindi natugunan ng 6 na 150cc ang inaasahan sa kabila ng inobasyon, kaya't panahon na para sa bagong proyekto na ayaw ulitin ng BMW ang mga pagkakamali. Mabilis natapos ang bagong motorsiklo. Sinikap ng mga taga-disenyo na tapatan ang lakas ng mga kakumpetensya, gawing mas magaan at compact ang motorsiklo at gumamit ng ilang kakaibang technical na solusyon. Unang ipinakilala sa publiko ang G4 na 150X noong ika-6 ng Nobyembre 2007 sa EICMA 2007 na ginanap sa Milan. Ngayon, suriin natin ang disenyo ng enduro na ito. Ang unang mapapansin mo ay ang frame. Hindi ito katulad ng aluminum delta box ng Hapones o ng KTM na chrome molybdenum steel frame. Sa BMW, tubular stainless steel ang ginamit. Napakatigas ng frame at dahil kaunti ang tubo, simple at magaan ito. Na-realize ng mga inhinyero ng BMW na dahil sa laki ng airbox, hindi nila mailagay ang tangke ng gasolina sa karaniwang pwesto gaya ng ibang motorsiklo. Nilagay nila ang tangke sa ilalim ng upuan kaya bumaba ang sentro ng grabidad. Makina. Ang mga Bavarian ay gumawa ng 450cc na 4 na balbula na single cylinder mula sa simula. Gayunpaman, ang paggawa ng power unit ay ipinasa sa kumpanyang Taiwanese na Kymco. Mapapansin na ang silindro ng makina ng G4 na 150X ay kapansin-pansing nakatagilid paabante 30 degree. Sinadya ito para mapababa ang sentro ng grabidad ng motorsiklo. Sabay rin dinevelop ang frame, chassis at makina. Ang pagkakatagilid ng makina ay nagbigay ng mas malaking espasyo para sa injector na may dobleng throttle at malaking filter box. Nagkaroon din ito ng magandang epekto sa hugis ng intake track.
Impormasyon sa standard na katangian, isang silindrong, 4 na stroke na makina, 400 at 49 cc displacement, 78 innings diameter ng silindro, 59.6 mm piston stroke, 12 compression ratio, 2 overhead camshaft at 4 na balbula bawat silindro. Ang makinang ito ay may lakas na 51.7 kabayo sa 9,000 RPM para sa sports na bersyon at 40.8 kabayo sa 7,000 RPM para sa pangkaraniwang bersyon. Ang pinakamataas na torque ay 44 at 43 Newton meter. Mas mahina ang pangkaraniwang bersyon dahil sa emission standards. Hindi masyadong nadismaya ang mga mahilig magpalakas ng makina dahil sa ilang minutong pag-aayos ng electronics, kayang mailabas ng mekaniko ang nakatagong 11 lakas kabayo. Ang injector na makinang ito ay gawa ng Kihin, isang kumpanyang Hapones. Kasama sa isang block ang makina at 5-speed na transmisyon. Sa iba, pinapaikot ng makina ang crankshaft pabaligtad sa direksyon ng gulong kaya nagkakaroon ng gyroscopic na epekto. Pinapabilis ng solusyong ito ang liko ng motorsiklo at pinapabigat ang harapang gulong na ayon sa teora ay positibo para sa kontrol ng sasakyan. Ginamit ang intermediate shaft para maipasa ng tama ang direksyon ng pag-ikot sa transmisyon. Bukod dito, hindi rin tradisyonal ang clutch assembly ng BMW. Dahil sa layout ng frame at makina, walang natirang espasyo sa primary shaft ng gearbox, kaya naisip ng mga inhinyero na ilagay ang clutch mismo sa crankshaft sa kanang bahagi. Mas maliit ang diameter ng clutch at dahil sa posisyon, umiikot ito ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa tradisyonal na makina. Nagresulta ito sa isang hindi kanais-nais na problema. Ang clutch ng G400 at 50X ay mas mabilis masira. Karaniwan, sa cross at enduro na motorsiklo, ang paggamit ng 2 side radiator sa cooling system. Ang BMW ay naglagay lamang ng isang radiator dahil sa nakatagilid na makina at walang tangke ng gasolina. Tingnan ninyong muli ang frame ng motorsiklo. Tulad ng nakikita ninyo, kumpara sa mga kakumpetensya, ang punto ng pagkakabit ng swing arm ng likurang gulong sa frame ay inusok paabante. Dahil dito, kinailangan ding gawing mahaba ang mismong swing arm para mapanatili ang wheelbase sa loob ng klase. Sa isang yugto ng pagdidisenyo, nagpasya ang mga ininyero ng BMW na ayusin ang problema sa kadena na lumalabas sa motorsiklong may mahabang travel ng gulong. Sa karamihan ng motorsiklo, kabilang ang enduro, ang axis ng secondary shaft ng gearbox na nakakabit ng drive sprocket ay hindi tugma sa axis ng swing arm. Meron pa tayong ikatlong punto. Ang axis ng gulong at driven sprocket ay magkatugma. Dahil sa suspension movement, nag-iiba ang distansya ng drive at driven sprocket kaya nagbabago ang luwag o higpit ng kadena. Nagpakilala ang mga inhinyero ng BMW ng inobasyon. Pinagsama nila ang axis ng secondary shaft at swing arm kaya't nawala ang problema sa higpit o luwag ng kadena at nabawasan ng stress sa gearbox. Sa kabilang banda, ang paghahangad sa pagiging perpekto ay napapahirap sa pagpapalit ng drive sprocket dahil kailangan pang alisin ang swing arm. Inanunsyo ng BMW na kahit mas komplikado na, kaya pa rin ng bihasang mekaniko gawin ito sa loob ng 15 minuto. Sa totoo, BMW ang unang magpatugma ng axis ng drive sprocket at ng swing arm sa production ng motorsiklo. Tungkol sa chassis, ginamit ang top na pyesa, 45mm Marzocchi Forte na may 300mm travel monoshock absorber na Jolens at mahabang swing arm na nagbigay ng rear wheel travel na 320mm. Brembo ang sistema ng preno. Hindi naging tradisyonal na motorsiklo ang nagawa ng BMW. Isang konsepto ang lumabas kung saan kinailangan nilang iakma ang mga partikular na bahagi at pyesa, minsan sa medyo kakaibang paraan. Sa huli, nakagawa ang BMW ng isa sa pinakamagaang motorsiklo sa klase na mas malakas ng mga 2 o 3 horsepower at may ilang inobasyon. Dumating ang taong 2008 at inilabas na sa merkado ang makina. Panahon na rin para sa BMW na ipakilala ang G400 at 50X sa mga karera. At nangyari ito noong 2009. Sa bahaging ito ng kwento, asahan ninyong sasabihin ko, o mga kaibigan, interesante pero kontrobersyal ang disenyo ng G400 at 50X. May nasira at hindi nanalo ang motorsiklo sa karera. Dahil sa bago at makabago ang ilang mga solusyon, talagang posible itong mangyari. Ibang naging resulta at naging makulay itong bahagi ng kasaysayan ng hard enduro ng BMW. Noong 2009 nakuha ni Andreas Lettenbichler ang unang pwesto sa prestiyosong Red Bull Romaniacs Enduro event na noon ay hindi pa ganoon kahirap kumpara ngayon. Pumanggalawa sa Erzberg Rodeo sa Austria.
Sa technical na usapan, wala pang 4 na stroke na motorsiklo ang nakaabot sa ganong kataas na pwesto sa enduro na ito. At nagkontrata rin ng BMW sa alamat ng enduro racing na si David Knight noong simula ng 2009. At dito na nagsimulang mangyari ang mga aberya. Si Knight, na kamakailan lang nanalo ng 14 na enduro championship sa KTM, ay nantapos lang sa ikapito sa unang karera niya sa BMW. Ang problema ay dahil hindi pamilyar ang suspension sa racer. Ipinilit niyang palitan ang Marzoki Forte ng VP na mas alam niya. Ayaw talagang gawin ng mga engineer ng BMW iyon. Sabi ni David, maganda ang motorsiklo sa off-road, pero para sa karera niya, kailangan ng espesyal na racing series. Sa madaling salita, palaging may mga alitan sa pagitan ng mga racer at mga engineer sa koponan ng BMW. Nagbibigay ng suhestiyon si Knight at iba pang racer kung paano mapapabuti ang mga resulta sa mga karera at kung paano maipopromote ang motorsiklo ng BMW. Nauwi ito sa mga engineer at pamunuan ng kumpanya dahil sila raw ang mas nakakaalam sa paggawa at pagpopromote ng mga motorsiklo. Huwag ninyong akalaing gago ang mga taga-disenyo ng BMW. Ginagawa ng mga lalaki ang lahat para makagawa ng mahusay na enduro na motorsiklo at sa teorya, ang kanilang mga desisyon ay dapat magdulot ng positibong epekto sa kalidad ng pagmamaneho. Maiintindihan mo sila kung laging may reklamo mula sa mga racer, pero hindi basta reklamo ang kay Knight. Halimbawa, ang sistemang pantay at tuloy-tuloy na tensyon ng kadena ay may benepisyo sa teorya, pero sa aktual, nagiging magaan ang likurang bahagi ng motorsiklo kaya hindi predictable ang paghawak dito. Sa kabuuan, kakaiba ang handling ng G4 na 150X kaya kailangan mag-adjust at matutong muli ang mga atletang sanay sa ibang motorsiklo. Pero hindi ito ang pinakamalaking problema. Sa unang karera ng season, napansin ni David na siya ang nangunguna at madali niyang nalalagpasan ang mga hadlang kahit sa mga bahaging aakalain mong magiging pabigat ang motorsiklo. Malapit na si Knight sa finish line at siguradong panalo na siya. Wala maliban sa kanyang motorsiklo. Nasunog ang clutch ng BMW kaya nawala ang pamumuno niya at sa mga sumunod na karera, naging normal na ang ganitong aberya. Naalala niyo bang sinabi ko na mas mabilis ng 3 beses umikot ang clutch ng BMW? Kung ang clutch ng KTM ang dumulas, hindi sana naging ganoon ka-critical at matatapos pa rin niya ang karera. Pero sa bilis ng ikot ng clutch ng BMW, agad itong nasusunog na parang pulbura. Sa huli, sobrang nainis si David sa gapat na 150X kaya sa pit ibinagsak niya ang motor at binasag ito sa harap mismo ng mga boss ng BMW. Naghiwalay na ang racer at kumpanya. Si Juha Salminin ng BMW team ay pumangalawa sa isa pang kompetisyon noong kalagitnaan ng 2000 siyam. Siguro, mas matiyaga lang talaga si Salminin. Hindi maganda ang feedback sa clutch at handling ng BMW pero dahil sa tiyaga niya, naka-adjust siya sa mga kakaibang katangian ng bagong motorsiklo. Isa pang mahalagang nangyari, nakakuha agad ng bagong motorsiklo ang BMW team para sa testing bago ang unang karera ng season. Isinagawa ang testing na wala ang motorsiklo ng ibang kakumpetensyang brand. Ngayon, malinaw na ang pagkakamaling ito. Pero noon, hindi ito masyadong pinansin ng racing team. Pagtapos ng 2000 siyam, may pagbabago pa sa motorsiklo. Tinanggal ang sistema ng hindi nagbabagong tensyon ng kadena at binago ng kaunti ang frame. Dahil dito, ilang beses nakapagpakita ng maayos ang motorsiklo sa karera. Ang BMW G4 na 150X ay tila nakatakdang mabigo at lalo itong naramdaman sa pagtatapos ng 2000 siyam. Mukhang komplikado ang kwentong ito pero simple lang talaga. Sa BMW, nais nilang lumikha ng makabagong motorsiklo. Habang ginagawa ang disenyo, kinailangan ng mga ininyero na magtrabaho sa mga kakaibang katangian ng motorsiklo at nag-iimbento pa sila ng mga bagong kakaibang ideya. Nauwi ito sa paulit-ulit na problema. Sa teorya, perpekto dapat ito. Pero sa totoong buhay, naging kakaiba. Napagtanto ng mga racer ang katotohanan ito. Bakit mo pa uubusin ang 1 o 2 taon para mag-adjust muli sa motorsiklong ito kung makukuha mo rin naman ang parehong resulta na nakuha mo na sa Honda o KTM? Maganda sana ang G4 na 150X bilang dual sport pero kulang talaga ang 8 litro nitong tangke para sa kategoryang yon. Hindi rin siya natulungan ng mga ulat ng mga mamamahayag. Pinakamataas na papuri sa G4 na 150X ay kapantay lang ng kakumpetensya, hindi maganda para sa benta. Noong 2010 nagpasya ang pamunuan ng BMW na itigil na ang produksyon ng G4 na 150X. Sabi ni David Knight, kung ginawa ng BMW ang enduro sa karaniwang paraan, tiyak maganda ang makina nila. Pero ang BMW na walang karanasan sa paggawa sa ganitong larangan ay pinili ang landas ng inobasyon para lang sa inobasyon na naging dahilan ng hindi magandang resulta para sa kanilang makina. Ganyan mga kaibigan ang kwento ng BMW G4 na 150X
kung paano muling inimbento ng mga Bavarian ang enduro motorsiklo. Kahit hindi naging matagumpay at agad itinigil ang produksyon ng motorsiklong ito, may ilang technical na solusyong ginamit dito na hanggang ngayon ay interesante at hinahanap pa rin. Dito nagtatapos ang kwento ko. Kung nagustuhan ninyo ang episode, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment. Gusto ko ring pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa channel ko sa pamamagitan ng pinansyal na suporta gamit ang mga detayeng nakapin sa description. Kasama ninyo, tulad ng dati, ang channel na Crossmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita!